Kabanata 1206. Si Butler Yeats ay tila walang magawa habang ang pangatlong Master Yeats ay itinapon ang isang galit. Pangatlong Master, ayon sa impormasyong natanggap ko mula sa aking mga mapagkukunan, si Oscar Armstrong ay nasa Central Plains na. Sa ilalim ng mga itong mga pangyayari, walang paraan para dalhin natin siya pabalik dito. Huminga ng malalim ang pangatlong Master Yeats at muling nabuhay ang kanyang pag-iingat. Ibalik siya dito mula sa Central Plains. Mayroong maraming mga malalaking shot doon. Sa palagay mo ba ay tulala ako? Mayroon ba tayong ideya kung sino ang nagpadala kay Oscar doon? Ito ay dapat na si Harvey York. Sinabi ni Butler Yeats. Narinig ko na si Harvey ang siyang kumuha kay Oscar ng isang eroplano mismo. Klang. Si ikatlong Master Yeats ay nabitawan ang teacup sa kanyang kamay papunta sa lupa, pagkatapos ay galit na bumulalas, "Bastard." Ang mapahamak na bastard na ito. Hindi lamang niya pinahihit ang aking anak na lalaki sa isang vegetative na estado, ngunit ipinadala din niya si Oscar. Humihingi ba siya ng kanyang sariling libing? Si Butler Yeats ay tahimik na sumagot, "Pangatlong Master, ako ay gumawa ng isang background check sa kay Harvey York. Siya ay isang driver na nagtatrabaho para sa kay Prince York ng Sky Corporation." Sky Corporation? Ibig mo bang sabihin ang kasalukuyang tinawag na nangungunang kumpanya ang Sky Corporation? At si Prince York ay ang parehong prinsipe mula sa York family pabalik noon. Ang ikatlong Master Yeats ay sumimangot na nagtanong siya. "Tama yan, siya ito. Iyon ang dahilan kung bakit mahirap para sa atin upang gawin ito, pangatlong guro." Sumagot si Butler Yeats na nakasimangot. Malamig na sumagot si Third Master Yeats, "Ang Sky Corporation ay isang kumpanya lamang. Subukan ang kanilang mga kakayahan bago ang paggawa ng anumang pagbabawas. Gumawa muna ng isang bagay para sa akin, ipahayag na ang pamilya Yeats mula sa Amerika ay mag-host ng isang party bukas ng gabi. Bukod sa lokal na mga malalaking shot na may kapangyarihan at kayamanan mula sa Buckwood, ang mga kinatawan ng mga powerhouse mula sa ibang bansa ay inanyayahan din. Nais kong malaman ng lahat na narito ako. Ang lugar ay walang iba kundi ang pamilya Yeats ay nasa ancestral house." Tinagilid ni Butler Yeats ang kanyang ulo matapos marinig ang kanyang pagsasalita. "Panigurado, hahawakan ko ng mabuti ang lahat." Ang pamilya Yeats ay nasiyahan. Humakbang si Lola Yeats sa sandaling ito at sinabi, "Pangatlong guro, mayroong isang bagay na mayroon akong iulat sa iyo. Darating ang chief instructor mula sa sword camp sa bahay ng pamilya Yeats sa susunod na bukas ng gabi. Naghahanda kami upang gawin siyang anak ng pamilya Yeats-in-law." Ang ikatlong Master Yeats ay nagyelo ng bahagya, pagkatapos ay tahimik na tinanong, "Ang punong tagapagturo?" Ang parehong tao na natalo ang lahat ng 5 pinakamalakas na bansa na nagkakaisa sa Euro-American battlefield, at ang isa na may solong kamay na itinatag ang maalamat na militar na puwersa, ang sword camp. "Oo, siya nga iyon," sumagot si Lola Yeats na nakangiti. Isang ngiti ang lumabas mula sa mukha ni Third Master Yeats. "Mabuti, narinig ko na ang chief instructor dati. Sinasabi na isa siya sa mga bihirang alamat mula sa bansa H. Kung maaari nating gawin siya na inyong anak na lalaki-in-law, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng isang matatag na bulugad. Sa isang taong tulad na nagtatrabaho sa amin, magiging madali ito upang sakupin ang Buckwood, marahil kahit na ang buong bansa H na merkado. Iyon ang dahilan kung bakit susuportahan kita sa anumang paraan na makakaya ko. Lahat kayo ay maswerte. Kapag ang lahat ay naging maayos, lahat kayo ay gagantimpalaan ng gantimpala." Natuwa si Lola Yeats at ang iba pa sa punto kung saan halos nagalak sila. Inisip nila na ang katayuan ng pamilya Yeats ay hindi sapat na mataas at maaaring hindi karapat-dapat para sa punong tagapagturo. Ngunit sa pamilya Yeats mula sa suporta ng Amerika, nagbago ang lahat. Pagkatapos bukas ng gabi, ang pamilya Yeats ay siguradong tataas sa Buckwood o marahil kahit Southlight at maging top-rated na pamilya. Sa malapit na hinaharap, magagawa nila ang nais nila sa Southlight. Di nagtagal, lahat ng kasalukuyang nasa Buckwood na mga powerhouse ay nakakuha ng mga imbitasyon.
Ang mga naiswells ay nakuha nila kasama ang iba. Bukod sa kanila, maging ang matagal ng hari sa mga kalye, si Ryan Gotti, ay tumanggap ng isang paanyaya. Di nagtagal, ang Morgan Financial Group at ang malalaking pamilya at pinansyal na grupo mula sa ibang bansa ay sinusubukan na salakayin ang merkado ng Buckwood at nagkaroon ng lahat na nakuha ang kanilang mga imbitasyon. Kasabay nito, sa Sky Corporation. Sa tanggapan ng CEO, si Yvonne Xavier ay nag-amyenda ng ilang mga file nang siya nakita ang tao mula sa harap ng desk na sabik na naglalakad patungo sa opisina upang mag-ulat sa kanya. Miss Xavier, may nagpadala ng isang paanyaya. Ang mga nilalaman nito ay hindi normal. Kaya, mangyaring tingnan. Si Yvonne ay sumulyap sa paanyaya at sumimangot kaagad. Ito ay dahil ang paanyaya ay hindi isang aktwal na paanyaya ngunit isang pagbabanta. Ang mga nilalaman sa loob ay simple. Si Prince York ay hiniling na magpakita sa oras sa party bukas ng gabi. Di nagtagal, ang paanyaya ay ipinadala sa desk ni Harvey York. Sa paghawak ng paanyaya, ngumiti siya. Si Yvonne, na nasa gilid, ay medyo naguguluhan. CEO, kinaplano mo pa bang magpakita dito sa tinatawag na party kahit na ang ikatlong Master Yates ay ang pag-uugali ay kakilakilabot? Mahinahon na sumagot si Harvey, "Siyempre pupunta ako. Paano ako tatanggi dito? Hindi mo ba ito nakikita? Kung pinili kong huwag pumunta, maaaring magiging isang diplomatikong pagtatalo. Ang ilang mga tao ay maaaring mangailangan ng ilang kahulugan na kumatok at alamin nila kung sino ang boss." Kasabay nito, kahit na ang ilang mga malalaking karakter mula sa gobyerno ng Buckwood ay nakakuha ng mga imbitasyon. Alam na ng lahat ang tungkol sa pamilyang Yates ang malakas na pagdating ng Amerika. Maraming tao ang narinig tungkol sa lakas ng pamilya. Lahat sila ay bahagyang nagpanik kapag may malaking biglang lumitaw ang pamilya na tulad nito. Lalo na nang marinig nila na darating ang taong iyon ay ang ikatlong Master Yates mula sa Amerika. Hindi siya isang ordinaryong tao, nagtatrabaho sa mga tanggapan ng pulisya habang nasa Texas, Amerika pa rin. Siya ay isang tunay na walang awa na tao, dumating siya rito sa oras na ito upang makabuo sa Buckwood. Para sa maraming tao mula sa Buckwood na nais na makita ang isang tanawin, ito ay isang labanan para sa kataas-taasang kapangyarihan. Kung ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay talagang gumawa ng aksyon, maaari silang magpadyak sa halos lahat at ginagawang mababa ang kanilang mga ulo. Siyempre, ang iba pang mga powerhouse mula sa ibang bansa, tulad ng Morgan Financial Group, lahat ay tumulong na ngumiti mula sa kanilang mga mukha. Natatakot sila sa Sky Corporation, ngunit tila ang pamilya Yates mula sa Amerika ay nakatuon sa pagbaba ng Sky Corporation. Nangangahulugan iyon na maaari silang magkaroon ng ilang pagkakataon kung ang pamilya Yates ay magtagumpay. Kasabay nito, nagsimula ang ilang maliit na tsismis na kumalat. Ang anak na lalaki ng ikatlong Master Yates ay maaaring mabugbog ng isang live-in na manugang at naging isang vegetative state sa Buckwood. At bukas ng gabi, ang ikatlong Master Yates ay naghahanda sa kanyang sarili upang sumalungat sa live-in son-in-law at sa mga taong sumuporta sa kanya sa likod ng mga eksena. Kasabay nito, kumalat ang isa pang balita. Ang chief instructor ng sword camp ay lalabas sa party. At ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay nag-aayos ng isang kasal sa kanya, na bumubuo ng isang alyansang pampulitika. Hanggang sa pagkakataong ito, walang tao sa militar ang lumabas upang tanggihan ang mga sinabi ng tsismis. Kaya, natural, itong bagay na parang ito ay naitakda na sa bato. Ang pamilya Yates mula sa Amerika ay sapat na naitanim ang takot sa puso ng mga tao. Kung maaari nila talagang ayusin ang isang kasal sa chief instructor at bumuo ng isang malakas na alyansa, kung gayon ang Buckwood, marahil kahit na ang buong merkado ng Southlight ay maaaring mahulog sa mga kamay ng isang tagalabas. Para sa isang panahon, ang buong circle ng negosyo ng Buckwood, kahit ang gobyerno mismo, ay nabalisa. Kinabukasan, maaga pa sa umaga, ang pamilyang Yates ay nagsimula ng palamutihan ng kanilang ancestral house ng mabuti. Ang bawat solong miyembro ng pamilya ay nagbihis ng mabuti, at ang pangangasiwan ng mga dekorasyon ng eksena.
Isang malawak na pagpipilian ng mabuting pagkain at mamahaling alak ay inihanda para lamang ngayong gabi. Nang sumapit ang alas 8 ng gabi, nagsimulang bumaha ang mga maluhong sasakyan sa pasukan ng bahay. Mula sa mga ordinaryong tatak tulad ng BMW at Mercedes-Benz ang Bentley at Rolls-Royce, kasama ang iba pang tatak, lahat ay naroroon. Ito ay ligtas na sabihin na ang lahat ng mga malalaking karakter ay naroroon sa Buckwood. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng Yates family mula sa Amerika. Ang malalaking karakter na mayroon dati na nasira ang lahat ng relasyon sa pamilya Yates mula sa Buckwood ay dumating upang batiin sila. Ang ilan ay nakita ng magalang na nakayuko sa kanila sa paggalang. Si Lola Yates ay lubos na na-refresh, kailan ang huling oras na nakuha ng pamilya Yates ang karangalan na ito. Hindi sila prestihiyoso dati, kahit kasama si Keith Yates sa paligid. Ang nakaraang pamilya Yates ay nagkaroon lamang ng kaunting katayuan sa gobyerno. Bilang karagdagan, ginawa ng iba pang mga pamilya na hindi tumingin sa kanila dahil sa kanilang kakulangan sa pag-aari. Ngunit ang lahat ay naiiba noon. Ngayon, sa suporta ng pamilya Yates mula sa Amerika, kailangan ng lahat na magpakita sa kanila na mahalaga kung ano. Si Ben Yates ay nagpapakita ng pagmamalaki sa kanyang mukha habang tinatanggap ang mga panauhin. Lahat ng mga mayayaman mula sa malalaking pamilya na tumingin sa kanya ng hindi masiraan ng loob dati ngayon nagpakita ng lubos na interes. Ang ilang mga mayayamang anak na babae ay iniwan pa ang kanilang mga kontak sa kanilang sariling, pahiwatig na maaari nilang palalimin ang kanilang pagkakaibigan sa hinaharap. Naramdaman ni Ben na nasa panaginip siya, si Phoebe Yates, sa kabilang banda, ay hinanap pagkatapos ng lahat. Sa mga mata ng mga taong iyon, siya ang babaeng magpakasal sa chief instructor sa lalong madaling panahon. Kailangan nilang bumuo ng isang mahusay na kaugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring huli na para sa kanila na kumapit sa kanya sa hinaharap. Nang magsimulang magkalat ang karamihan, si Phoebe noon ay sinabi sa isang nakakaginhawa na tono, "Hindi ko inakala na ang pamilya ay makakakita ng isang araw na tulad nito." Ito ay napaka-maluwalhati, malugod na sagot ni Ben, "Yeah. Marami akong nakilala na mayamang tagapagmana habang nag-aral ako sa ibang bansa. Hindi nila gagawin na tumingin sa isang mata sa akin. Ngunit ngayon, maaari lang silang lumuhad sa harap ko." Patuloy na tumango si Phoebe. Tunay na isang karangalan na maging bahagi ng Yates family. Pagkatapos ay binasag ni Ben ang isang nakangiting ngiti sa kanya. "Oh, Phoebe, ikaw ang pinakamalaking pagpapala ng pamilya. Pagkatapos ngayong gabi, magiging isa ka sa pinakamaimpluwensyang kababaihan sa bansa H. Kapag nangyari iyon, huwag kalimutan ang tungkol sa akin. Sabihin mo sa akin kung kailangan mo ako. Gagawin ko ang anumang bagay sa iyo." Pagkatapos ay nagpakita si Phoebe ng isang katamtamang ngiti mula sa kanyang mukha. "Kayo ay mga pinsan namin, pagkatapos ng lahat. Hindi na kailangang makipag-usap tulad nating dalawa na magkahiwalay na pamilya. Sa akin sa paligid, ang iyong posisyon ay magiging iyo upang mapanatili." Ang mga mata ni Ben ay kumikinang sa sandaling ito. Naamoy niya ang pagkakataon sa hangin. Pagkatapos ay bumulong siya, si Phoebe, si Finn Yates ay lumaki sa bansa. "Kami ay hindi pareho. Kung kaya kung maging prinsipe ng pamilyang Yates o marahil kahit ang patriarch ng pamilya ay maaaring maging isang malakas na puwersa para sa akin upang makontrol sa hinaharap." Naturally, si Ben ay may malaking ambisyon. Gusto niya maging Prince Yates mismo, ngunit hindi niya nakuha ang pagkakataon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ipinakita ang kanyang hangarin. Ngunit malapit ng pakasalan ni Phoebe ang chief instructor. Ang kanyang mga salita lamang ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng lahat sa pamilya. Nasa kama pa rin si Finn. Siyempre, si Ben gagamitin ang pagkakataong ito upang kumilos. Ngumiti si Phoebe matapos marinig ang mga salitang iyon at sumagot, "Naiintindihan ko, Ben. Panigurado, sasabihin ko ang isang bagay na mabuti tungkol sa iyo sa punong tagapagturo pagdating ng oras." Natuwa si Ben, pagkatapos, dapat kong pasalamatan ng maaga, ang asawa ng punong tagapagturo.
Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti na parang sila ay alam kung ano ang naisip nila pagkatapos makipag-usap sa bawat isa. Ang gabing iyon ang magiging pinaka-maluwalhating gabi sa kanila. Sa kabilang panig, dumating si Yoel Graham kasama ang mas mataas na ops mula sa gobyerno. Lahat sila ay magalang na bumati kay Lola Yates matapos siyang makita. Walang ibang paraan. Ang pamilyang Yates mula sa Amerika ang katayuan ay masyadong pambihirang. Kahit si Yoel ang kanyang sarili ay kailangang magbayad ng respeto, halos mabaluktot ang ngiti ni Lola Yates dahil sa ngiti ng matagal matapos makita ang mga tao mula sa gobyerno ay sobrang magalang sa kanya, karaniwan silang binabati sa kanya dati, ngunit sila ay hindi ito magalang, nagpanggap lamang silang maganda sa nakaraan. Sila ay napakanakalaan, ngunit sa oras na ito, yumuko pa sila para sa isang pagbati. Naramdaman ni Lola Yates na nasa rurok na siya ng buhay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Sa pagbaha ng mga bisita, malapit na itong magsimula ang party ng gabi. Nang makaupo ng maayos ang lahat, nakita nila iyong walang laman ang pangunahing upuan. Sakto kapag ang orasan ay tumama sa 8, pagkatapos ay ang lahat na nagtipon ang pamilya Yates sa harap ng bulwagan at bumulalas, maligayang pagdating, pangatlong Master Yates. Sa pag-asa ng karamihan, ang ikatlong guro ay lumabas si Yates mula sa back hall habang hawak ang kanyang kamay. Nakasuot siya ng berdeng suit. Mukhang simple, ngunit ang gintong sutla ay ginamit upang mag-embroider ng mga dragon dito. Ito ay mukhang mabangis, si ikatlong Master Yates ay nagkaroon ng napakalawak na aura sa sandaling ganito. Siya ay isang malaking karakter na may mataas na katayuan sa mahabang panahon. Isang simpleng kilos o titig mula sa kanya lamang ang makapagpapatayo sa karamihan sa kanilang sarili. Ang ilan sa mga malalaking karakter kahit na nagbuntong hininga at pribadong tiningnan nila si Third Master Yates. Tulad ng inaasahan mula sa ikatlong Master Yates. Isang aura at mga pamamaraan tulad nito, na maaaring ihambing sa kanya. Ang ilang mga tao ay nagsimulang isipin na ang Buckwood o marahil kahit na ang buong merkado ng Southlight ay mahulog sa ilalim ng ikatlong Master Yates sa sandaling siya ay nagpakita. Walang sino man ang karapat-dapat na makipagkumpetensya laban sa kanya. Ang ikatlong Master Yates ay nag-scan sa buong bulwagan ng isang mapanghusga na titig, pagkatapos ay sinabi ng malamig, nasaan si Prince York mula sa Sky Corporation. Ipakita ang iyong sarili ngayon. Nang inig ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Agad siyang humiling na makita si Prince York sa sandali na dumating siya. Si Prince York ang nangungunang tao sa Southlight. Ito ay isang maalamat na labanan sa pagitan ng dalawang mga powerhouse. Ang ikatlong Master Yates ay tutol sa kay Prinsipe York. Ngunit naunawaan ng lahat na kung maaari niyang sugpuin si Prince York, siya ang kukuha sa buong Southlight. Walang sino man ang maglakas loob na tumayo sa sandaling ito. Lahat sa kanila ay nakatitig sa bawat isa nang hindi sinasabi ang isang solong salita. Nasaan siya? Nagpakita ba siya? Ang pangatlong Master Yates ay patuloy na nagtanong sa kanyang kinaroroonan. Pangatlong Master, ang mga tao mula sa Sky Corporation ay hindi man lang maglakas loob na maglagay ng paa dito. Dapat matakot siya sa iyo. Oo, iyon ang dapat mangyari. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay kumuha ng pagkakataon na magpakasawa sa kanya. Ngunit hindi nila iniisip na ang Third Master Yates ay magpapakita ng isang malamig na tingin pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Hiniling niya kay Prince York na magpakita, ngunit hindi siya naglakas loob na dumating. Hindi masuner ang tanga, siya ay walang respeto. Sino ang nagsabi na walang nagmula sa Sky Corporation? Isang malamig na tinig ang sumigaw sa sandaling ito. Dahan-daw ang lumakad ang isang tao. Ang kanyang paggalaw ay casual, ngunit ang lahat ay humihinga na nanginginig ng bahagya matapos makita siyang papalapit. Harvey York. Tinawag ng pamilyang Yates ang kanyang pangalan. Walang nag-iisip na pupunta siya rito. Sa isang split seconds, ang lahat ng mga tao na naruroon ay lumipat ang tingin nila sa kay Harvey.
Ilan lamang ang mga taong tulad ni Joel Graham at Shane na Iswell ang alam ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Lahat sila ay napasinghap sa sandaling iyon. Ang salungatan sa gabing iyon ay hindi madaling malulutas dahil sa kanyang pagdating. Ang mapanirang tingin ni Master Yates ay lumipat patungo sa kay Harvey. Hindi niya inisip na ang Sky Corporation na kinatawan ay ang tao na naging sanhi ang anak niya sa isang vegetative state. Siya talaga ang kumakatawan sa Sky Corporation. Parang pinagkakatiwalaan siya ni Prince York. Sa sandaling ito, ang katayuan ni Harvey sa kanyang puso ay mayroong tumaas ng bahagya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagtapon ng anumang mga suntok lamang. Malamig lang siyang sumulyap sa kanya. Naglakad si Harvey patungo sa gitna ng bulwagan, noon tumingin sa pamilya Yates mula sa Buckwood at biglang nagsabi, "Lola Yates, mas gugustuhin mong maglingkod sa mga tagalabas tulad ng mga aso kaysa maging isang wastong tao. Ikaw ba ay nasiyahan sa iyong sarili?" Kabanata 1210. Si Lola Yates ay nanginginig sa galit nang marinig niya ang mga sinabi, siya ay galit na galit, "Bastard! Ano ang iyong alam? Mga kamag-anak na kami kasama ang mga Yates family mula sa Amerika mula pa noong simula. Nang ahas ka pa rin sa paninirang puri sa pamilyang Yates ng Buckwood ulit. Makakakuha ako ng isang tao upang masira ang iyong mga binti." Mahinahon na sumagot si Harvey York, "Alam mo ng buo ang mabuti kung ang pamilya Yates mula sa Amerika talaga ay kilalanin ka bilang isang tao. May kailangan ba para sa akin upang ipaalala sa iyo?" Naguguluhan ang karamihan matapos marinig ang mga salitang iyon. Kailangang aminin nila, ang live-in son-in-law ay nagsasalita ng katotohanan. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay wala sa harap ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Tumayo si Ben Yates at itinuro si Harvey sandali at pagkatapos ay sinabi ng malamig, "Harvey York, ikaw ay may lakas loob pa ring magpakita sa harap ng aming pamilya. Ikaw ay hindi karapat-dapat." Si Harvey ay casual na sinulyapan siya ng isang kalmadong pagpapahayag. "Sa tingin mo lahat ito ay ang Golden Temple o isang bagay? Ito ay isang dog pound. Darating ako at aalis kahit na hindi mo sabihin. Nanatili kang live-in-in-law. Ang pamilyang Yates ay sinipa na ang iyong asawa sa labas ng pamilya. Wala ka ring karapatang magpakita ng iyong anino sa harap namin ngayon. Umalis ka na sa amin ngayon. Wala kang karapatang makipag-usap sa ikatlong Master Yates." Galit na napangiwi si Ben habang tinuturo si Harvey. "Ano ang punto ng iyong pagbabalik ngayon? Naiintindihan ko na ngayon. Alam mo na mayroon kaming suporta ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Iyon ay bakit ka bumalik na walang kahihiyan. Ikaw lang ay nais ang isang hiwan ng pie. Hindi iyon mangyayari. Sinasabi ko sa iyo." Sa paningin ng pamilyang Yates, bumalik si Harvey lamang sa pagsipsip ng kanilang mga benepisyo. Naiintindihan kung bakit siya ang high profile na ito. Sa harap ng isang tulad ni Third Master Yates, kung minsan ay magiging kapaki-pakinabang na maging mataas itong profile. Napasimangot si Harvey habang tinitingnan si Ben na parang siya ay nakatitig sa isang tulala. May naisip si Ben sa sandaling ito. Siya ay lumakad papunta kay Harvey at tumingin sa kanya, at sinabi ng malamig, "May dahilan kung bakit ka dumating o bumalik maliban sa ikatlong guro. Nandito ka rin dahil sa chief instructor, tama? Alam mo na hindi lamang ang pamilya ang mayroong suporta ng pamilyang Yates mula sa Amerika, ngunit malapit na rin kaming makakuha ng manugang na lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit nag-iisip ka ng mga paraan upang magpakita dito. Sinusubukan mong magpapalakas sa Yates family. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ang pamilya Yates ay maaaring bigyan ka ng isa pang pagkakataon sa aming nakaraang relasyon. Ngunit kailangan mong lumuhad sa harap ng lahat at gumapang. Humingi ng tawad. At pagkatapos ay kailangan mong ibigay ang sa iyong asawa na Regency Enterprise sa amin ng kusang loob." Sabi ni Ben ng matuwid. Hahaha. Lahat ng mga tao na hindi alam ang totoo kay Harvey ay natatawa siya ng pagkakakilanlan sa sandaling ito. Sa kanilang mga mata, ang live-in son-in-law na ito ay napakalaking biro. Hindi ba niya alam kung anong lugar ito? Nagpapakita ba siya ngayon para lamang matapos ang kanyang buhay ng mas mabilis?
Si Yoel Graham ay sumulyap sa pamilyang Yates kasama ang ilang iba pa na parang isang bangkus ng mga ageista. Masamang sapat na hindi nila nakilala ang isang malakas na manugang na tulad nito, ngunit pinananatili nila ang paghihimok sa kanya. Nais nilang gamitin ang ibang pagkakakilanlan ng manugang upang tumaas din sa mga ranggo. Hindi malinaw kung sila ay tanga o natigil sa isang pangarap. Ang pamilya Yates ay tumawa sa sandaling ito. Lumuhod. Lumuhod ka ngayon. Ang ikatlong Master Yates ay hindi nagmadali upang sabihin ang kahit ano. Malamig lang siyang sumulyap kay Harvey dito sandali, hindi niya alintana si Harvey na luluhod. Iyon ay dahil hindi niya mapigilan na sugpuin si Harvey ang kanyang dangal kung ginawa niya ito. Maaari niyang pretuhin si Harvey tulad ng isang aso at yap-okon siya sa lupa, maaari pa rin niyang yap-okon siya hanggang kamatayan. Nagpakita si Harvey ng isang malamig na ekspresyon. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagsiwalat ng isang ngiti ng pagkasuklam.